Hoy, isang pinagpalang umaga po sa lahat. Maganda po ba ang inyong umaga? Laging maganda. Hallelujah. Ano ho? So, nag-start na po yung kampanyahan. Ano ho? Simula na. Maingay na naman po yung daan. Ano ho? At marami na naman tayong mukhang nakikita sa mga pader, sa mga bakuran. Ano ho? Si Pastor Henry, bali, pangatlong term niya na ngayon. Last term niya po ng pagkatalo. Hindi daw siya titigil. Sabi ko, ilan ba ako yung kailangan para manalo ka? 15,000. Sa dalawang eleksyon, nakakailang ka? 5,000, sabi niya. Mano man lang 12 o 14,000. Ano? Hallelujah. Okay, ano po? At sana ay, mga kapatid, pakiusap, huwag nyo nang dagdagin yung mga artista sa sa Senado. Wag na po. Tayo rin po ang nagdurusa. Tayo kasi mahilig tayo sa mga bida, sikat, mga ganon. Mga ganyan. Gusto natin mga Leong Guerrero, yan, mga ganyan. Pero alam niyo ba, hindi niyo lang alam, nagsasaper tayo kasi, may naririnig ba kayo sa kanila? Wala eh. Hindi naman sila nandun sa harap, nagsasalita. Wala. Bira silang makita. Ibig sabihin, wala sila. Alalaki ng sahod noon. At yung mga tax nyo, sa kanila napupunta talaga. Tapos walang nagagawa. Doon na tayo sa mga mambabatas talaga. At hindi corrupt. Okay, mamaya po ay gawain din ng mga kababaihan. Sayang po at naging potluck. Wala nang 100 per tao sa registration. Ginawa na lang potluck. So, magbibigay na lang kami ni Ate Evelyn para pambili nyo ng bahala kayo, pansit o kalamay. Karaniwan dyan ay pansit kalamay talaga ang ginagawa. Sayang, masarap pa naman ang pansit ng Pilar. Naging potluck. Okay, Jesus, our manifestation, 5 na po. Ay, sino kaya nakabuo nito? 5 na at last na po ito mga kapatid. March 30. Ngayon, March 30. Last Sunday ng March. At April na po sa next month, next week. Kaya magbabago na tayo ng tema. At actually, merong celebration mamaya sa People Center. Bataan, Bless Israel. Ang host, si Maricay mo, nakita na namin kahapon. Nauna na kami kagabi, nasa Vista Mall siya, kumakain sa tabi, kumakain sa tabi, si Maricay mo. May gawain, pambuong Bataan po. Kayo po, hindi ko naman kayo nadlangan, pwedeng magpunta doon. At pupunta doon yung ambassador ng Israel. Pinagpala daw na Bataan ang napili para pagdahusan ng gawain na yun. Tapos April 9 sa UCC, meron din po. Isa ako sa speaker, 3 ang speaker doon. At hindi ko alam kung pupunta ako. Kasi hindi ko alam. At nauna kasi yung book. Okay. Kasi iyon naman Bataan Day ay bakit daw Death March? Lagi na lang inaalala yung pagkatalo. Bakit tayo di magawa ng celebration ng Bataan Day mismo? Na ipinagdiriwang natin yung kagitingan, ng mga katapangan, ng mga natin, kababayan. Sige, start na po tayo. Baka kung saan tayo mapunta. Jesus, our manifestation, 5. Mga kapatid, again, hindi ko alam gaano nakalalim ang ibinaon po nitong talatang ito sa inyong mga puso't isipan. Kasi iyan naman talaga yung hope of glory, pag-asa natin para magningning talaga, ay ang buhay ni Jesus na nasa atin.
Remember that. Huwag niyo pong kakalimutan. Si Jesus nananahan sa inyo at hindi siya nakatambay lang, mga kapatid. At hindi siya nakatambay lang. Kapag si Jesus ay nanahan sa inyo, kapatid, siya yung hope of glory mo. Siya yung pag-asa mo talaga para magningning. Kaya tayo po ngayon ay nag-aaral para malaman natin paano i-manifest si Jesus. At ang natutuhan natin, let your shine lang. Let. Pag nakakaramdam ka na gusto mo magningning, gusto mo maging blessing, let your light shine. Nakakaramdam ka na gusto mong gumawa ng kabutihan sa kapwa mo, gusto mong mabait sa kausap mo, let your light shine lang, mga kapatid. Let your light shine. So sabi dyan, in Him was light. Tingnan nyo ang connection again. Yung light na yon, ang sabi dyan ay ang liwanag ng tao. So ang pinakaliwanag natin, yung buhay ni Jesus na nasa atin. The hope of glory, mga kapatid, wala tayong sariling ningning, wala tayong sariling liwanag. Marami dyan, peke ang ningning, peke ang glory na nasa kanila. Pagkasikat nila, pagkapopular nila, yung pagkatanyag nila, fake po kasi sariling ningning po yun. Bisang bayad pa yon, kaya popular sila. Pero tayo, the hope of glory is Jesus in us. Misteryo po iyan na ngayon ay natutuklasan na natin. So today's message, mga kapatid, ang title po ay Jesus, the Manifestation of God. Maraming minanifest si Jesus. Marami siyang kininoma. Marami siyang minanifest. Good works, healing, pagpapakain, kabutihan, mabubuting aral. Pero mga kapatid, wala January, siguro ito yung favorite ko sa lahat. Jesus, the manifestation of God. Minanifest niya ang Father. Gusto kong tawagin itong Father. Jesus, the manifestation of the Father. Nilinaw niya, Father natin ang God. Nakikinig pa kayo? No? Hindi basta the manifestation of God, kundi the manifestation of the Father. Nireveal niya, pinakilala niya sa magitan ng buhay niya, sa magitan ng pagsasalita niya, ng mga gawa niya, kung ano ang Ama o kung sino ang Ama. Amen? No? Kasi hindi pag the manifestation of God, parang sa iba may distansya pa eh. Parang kasi yung iba takot sa Diyos, mabagsik ang Diyos. Sinabi niya, Father, no? Ang Diyos Ama natin, para walang distansya na namamagitan sa Diyos at sa tao. Ang Diyos ay tatay natin. Amen. So Jesus, the manifestation of the Father, ito yung last message natin. Sabi mo, ito yung paborito ko. Medyo humawa kayo sa upuan nyo at mayroong pagka-controversial ito na napatigil ito, kumalat sa social media. Pero mga kapatid, hindi man natin ito maipilit sa iba. Kahit sa mga anak nyo lang, maipasa ninyo na ang Diyos mabait talaga. Na ang Diyos mabuti talaga. Hindi siya nakakatakot, hindi siya mamamatay tao, hindi siya nagbibigay ng sakit, hindi siya nagpapadala ng bagyo. Okay, John 17:6, nung si Jesus malapit ng patayin, malapit ng hulihin, nag-pray siya ng napakahaba sa John 17. Ano ba't yung pawis niya naging dugo at kasama sa prayer niya, kausap niya yung Ama. Dito naglalaban kasi yung pagkalaman ni Jesus eh. Imagine yung detalye ng pagkapako niya, pagkawarak ng kanyang likod at bugbog at kung ano-ano pang mga sugat, alam niya na yon. Ikaw ba, alam mo yon? Sasapitin mo maya-maya lang o bukas lang. Kaya yung prayer niya rito, halos himatayin siya. Yung struggle niya dito talaga, yung pawis daw niya ay naging dugo, mga kapatid. No? So isa sa mga binanggit niya rito na tinapos niya, sabi niya, Father, I have manifested your name. No? Minanifest ko ang pangalan. Pinakilala ko ang pangalan mo. No? Pinahayag ko ang pangalan mo to the people whom you gave me out of the world, sa mga taong binigay mo sa akin. Of course, hindi lahat nakakilala. Sa pangangaral ni Jesus, hindi lahat ng tao nakinig sa Kanya. Yours they were, sila ay sa'yo, and you gave them to me, binigay mo sila sa akin. Ito yung mga alagad at mga taong susunod-sunod pa. And they have kept your word. No? I have manifested your name. Tandaan natin mga kapatid, walang pangalang ipinagkalat
si Jesus kung ano pangalan ng Diyos. Amen? Hanggang ngayon. At mabuti na lang talaga, walang pangalang sinabi ang Panginoong Jesus na pangalan ng Ama. Otherwise, hanggang ngayon, hanggang ngayon nagtatalo eh. Ano ba? Elohim, El Shaddai, Yahweh, ano ba? Hindi, Jehovah. Basahin mo rito. Ako naka-encounter na ako eh. No, halika rito. Sabi ng saksi, eto basahin mo, oh, Jehovah. Kung nabasa mo, ano pangalan ng Diyos? O di Jehovah, nakasulat Jehovah eh. English yan eh, Bible. Oh, ano kaya sa ibang salin ng Bible? Diba? Ano yan? Ano, hanggat ngayon na, walang pangalan na sinabi. Pero ang sabi ni Jesus, pinakilala ko ang iyong pangalan. Eh, anong pangalan? Tatay, Ama. Amen? Andun wala na magtatalo. Father. Huwag mo na siya tawagin, Yahweh, El Shaddai, Elohim, ano pa. Tawagin mo na lang siya, Father. Ama. Diyos Ama. Amen? At kapag sinabing, I have manifested your name, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, ni-reveal niya, hindi yung pangalan lang na Ama, kundi ano yung karakter mismo ng Ama. Amen? Kung ano ang Ama, kung sino ang Ama, ano ba ang trato ng Ama sa mga tao? Hello, amen, mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw, mga kapatid, sapagkat bihira ang mga pastor na makakita nito na si Jesus, siya buong-buo niyang pinakilala ang Diyos naman. Si Jesus lang, sapat na. Ang dami nakakilala ngayon. Mga kapatid, may mga nagtapos pa ng Doctor of Theology, Master of Theology, the study of God, ang pag-aaral tungkol sa Diyos. Ang daming taon na nilang ginugol. Pero, kulang pa din. Ang Diyos pa rin para sa kanila nakakatakot, mabagsik, papadala ng salot, sakit, at kung ano-ano pa. Mixture pa rin. Tawag ko doon, chapsuy theology. Chapsuy theology, kasi pinaghalo-halong theology, mga kapatid. O, simulan natin dito. The Son, ang anak daw, si Jesus, is the image of the invisible God. The firstborn over all creation, panganay sa lahat ng nilalang. So ano agad? Makikita natin kaagad dito, mga kapatid, na pag sinabing image, hindi yung litrato, hindi yung mukha, at isa pa, sinabi talaga rito, invisible ang God. Invisible siya. Meron tayong Diyos na hindi nakikita. Pero binanggit na, nung si Jesus magkatawang tao bumaba, siya daw yung image. Meaning, yung hindi nakikitang Diyos, invisible God, nakita na kay Jesus. Nakilala na. Kasi kapag sinabing nakita, may balbas, may itsura agad eh. Hindi yun eh. Pag sinabing image, tayo daw ay nilalang sa image, wangis ng Diyos. So, ibig sabihin, yung may mata, may ilong, hindi ganun, mababaw po yung ganun. Pag sinabing wangis, hindi ganun. Wangis po, ang Diyos ay pag-ibig, may kakayahan tayong umibig, yung wangis niya, yung karakter niya. Amen. Yung pagka-persona niya, yung po yun. Huwag tayo kapag sinabing name, Jehovah, image, mukha. Alam niyo ba kahit yung mukha ni Jesus ngayon na nagkalat, hindi yun talaga. Hindi yun talaga. Sino ba puminta nun? Si Leonardo. Diba? Naghanap lang sila ng mukhang mabait. Ito bagay na Jesus to, bagay. Bagay na Jesus to. Alika, gagawin kita. Simula noon, yun na, naging mukha ni Jesus. Ang problema ngayon, nagpapakita daw si Jesus sa kanila. Paano mo nalaman? Yun nga ang mukha ni Jesus. Diba? Yun nga sabi ko sa inyo, nagsigalang sa tabi ng poste. Yung uling, pumahin doon sa poste, nagmukha ni Jesus yung sukat ka ng kandila, kasi yung isip natin, malikhain, kaagad-agad, ganon, tingnan mo yung ulap. Tingnan mo ulap.
Makikita mo dyan si Jesus. Nakikita mo? Ay, hindi mo nakita. Ako lang nakakita. Ako lang karapat dapat. Mapagbalikhain ang isip natin. Kahit nga aso at saka kalabaw, makakaita ka sa ulap kung talagang gugustuhin mo. Amen o ba? Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. So John 1:18, ang sabi diyan, si Juan na ang nakakita. Si Juan na nagsabi dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. John 1:18. Well, sa Old Testament, ang gulo-gulo. Nakausap ang Diyos, nakita ang Diyos. Pero pagdating ng bumaba na yung anak, ang sabi ni Juan, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kanduman ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Sino yung anak? Si Jesus. Siya lang ang nagpakilala sa Kanya. Mga kapatid, kapag sinabing nasa kanduman, hindi yung literal na si Jesus nakakandong sa Ama. Ibig sabihin nito, closeness. Wala na kasing pinakamalapit na gamiting salita, kundi kandungan. No? Ibig sabihin, ganun ka-close ang Diyos Anak sa Diyos Ama. Amen. At nilidan Diyos, kapag sinabing wala pang nakakakita sa Diyos, wala pa talaga. Wala pa. Amen. At wala pa rin nakapagpakilala sa Kanya. Kung kilalang-kilala na talaga ang Ama sa Old Testament, hindi na bababa si Jesus para sabihin, Ama, na ipakilala kita. Nakita niyo yan? Nakuha niyo po yun? Ha? Hallelujah. So, nilinaw dyan, wala pang nakakita, at ang anak lang ang nagpakilala sa Kanya. Amen. Itong salitang nagpakilala, sabihin nga niyo nagpakilala. Dito nagtatalo ang mga relihiyon. Sari-sari. Si Jesus ay maliit na Diyos lang. Diyos nga siya pero maliit lang. Mas makapangyarihan ng Ama. Ako hindi ko na iniintindi yun. Hallelujah. Dahil ba ito mag-aaway pa tayo? Si Jesus ay tao lang. Si Jesus ay propeta lang. Si Jesus ay mabuting guro. Si Jesus ay... Dito nagtatalo ang mga relihiyon. Hindi lang si Jesus, pati yung Ama sa pagpapakilala. Pati yung sumulat ng lumang tipan, gulong-gulo sila sa pagpapakilala sa Ama. Kasi nga, kanya-kanya sila ng pagpapakilala. Amen? Amen. Hallelujah. Ang tanong, mga kapatid, tanong lang naman kasi, sino ba ang may karapatang magpakilala sa Ama? Sino ba may karapatan na magpakilala sa Ama? Matthew 11:27, pakinggan po ninyo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Period. At walang nakakakilala sa Ama. Paano yan? Bakit kailangan palagpasin itong mga talatang ito? Mga kapatid? At ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Tingnan nyo, may pinipili pa si Jesus na pagpahayagan niya. May taong pinipili si Jesus sa atin para mag-manifest sa Kanya. Ibig sabihin, ipakilala. Kasi bakit namimili? Tanong natin, bakit si Jesus namimili pa ng pagpapakilalanan sa Ama? Meron po kasi, hindi maiwasan mga mayayabang na kung i-describe nila ang Diyos, para bang nasa kahon lang. Kayang-kaya nilang i-describe na nasa isang maliit na kahon lang. Ang Diyos wala kang mapaglalagyan, mga kapatid. Kakapusin ka ng salita para i-describe, ipakilala ang Ama. Pero ang anak, si Jesus, eksakto na ipakilala niya yung Ama. Amen? Amen o ba? Ibig sabihin ito, at walang nakakilala sa Ama kundi ang anak. Walang karapatan yung iba. Siya lang talaga. Amen? Nahihirapan ako kung bakit hindi nila, itong talatang ito, pinapalagpas lang nila. Hindi yan. Hindi yan. No? Hallelujah. Dalawang bagay, minanifest ni Jesus ang Father. Sa paano paraan? Dalawa lang. Una, who is God? Who is God? He is not Jehovah. He is not Yahweh. He is not Elohim. No? He is our Father. Milinaw niya. Tawagin niyo ang Diyos, our Father. Para wala ng distansya na mamagitan sa inyo. Walang pader na mamagitan sa inyo. Bakit? Ama niyo siya. He is our Father.
ulit po tayo mga kapatid, pero gusto ko talagang iwanan sa inyo yung mga aral na ito. What is God? Yung character niya, image niya, minanifest ni Jesus. What is God? God is love, God is good, God is kind, God is generous. Ang Diyos ay ang perpektong kahulugan ng pag-ibig na nasa 1 Corinthians 13. Nabasa niyo na 1 Corinthians 13? Ang pinakamataas na paliwanag, na description, na definition ng pag-ibig nasa 1 Corinthians 13. Amen. Sample lang ko kayo. Pastor, ano ba yung nasa 1 Corinthians 13? Sample lang ko kayo. Verse 4 na lang. Ang pag-ibig ay matyaga. Yan ang Diyos. At magandang loob. Yan ang Diyos. Hindi mainggitin. Yan ang Diyos. Hindi mayabang, ni mapagmataas. Ganyan ang Diyos. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ganyan ang Diyos. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip, nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtsatsaga hanggang wakas. Kapag hindi nakapasa dyan ang Diyos mo, mga kapatid, nagsabi pa siya na this is love, tapos, kasi God is love, tama po ba ako? God is love kung iyan ang highest definition ng love, mga kapatid, yan ang katangian ng Diyos. Meron nga dyan sa English nakalagay, alam niyo nakalagay, love keeps no record of wrongs. Hindi siya naglilista ng mali. Paano na yon? Palalampasin mo na naman? Palalampasin na naman natin? Hindi pala siya naglilista ng mali. Diba? At meron pa dyan, hindi siloso. Love is not envy. Tama ba ako doon? No? Tapos, Exodus 20. Ako'y mapanaghili. Dinadalaw ko hanggang 14 na henerasyon. Kaya sabi ko sa inyo, ang Diyos hindi siya addict sa worship. Hoy. Ang Diyos hindi siya blood-sucking monster na pag kumalat ang dugo ay nawawala ang galit. Kakatakot ng Diyos yun. Diba? Hallelujah. Kapatid, basta pag nakilala mo si Jesus. Okay, diretso po tayo. Sa 3 taon at kalahati ni Jesus sa lupa, bumaon sa isip nyo, mag-sink in sa inyo, hindi siya nagbibigay ng sakit sa halip nagpapagaling siya ng sakit. Bumaon na ba ito sa inyo? Pag nagkakasakit, merong may sakit sa bahay, hindi na kayo nagmamakaawa o nagsasabing, "O Diyos, bakit mo naman binigyan ng bulutong tubig tong apo ko?" Diba? Kasi majority pa rin, talo pa rin tayo sa paniniwala ng mga nakakarami na basta sakit, binigay ng Diyos. Pero lumaya ang LJ pala nga doon. Tama ba ako? Malaya na tayo doon. At ang sarap ng malaya, na kapag sakit, hindi galing sa Diyos. Bakit? May lakas ka ng loob na ideklarang magaling na siya at kalooban ng Ama na magaling na siya. Amen? Napapagalingin siya kalooban kasi hindi galing sa Kanya. Kasi ang hirap naman kasi nung siya na ang nagbigay, siya pa ang magpapagaling. Di ka ba naguguluhan doon? No? Binigay ng Ama yung sakit, tapos sasabihin mo, by the blood of Jesus, by the blood of your Son, Jesus. Tapos ang paniniwala mo galing sa Diyos kasi marami ka atraso. No, never nanggaling ang sakit ng kahit anong sakit sa Diyos. Wala. Ako po nag-struggle pa dyan. Meron kaming nanay na may cancer na ipagpipray, 3 kaming pastor. Nanay, siguro 90s yun. Sabi nung kaibigan ko, pastor, bago kita ipanalangin, kailangan maniwala ka na ang cancer mo ay hindi galing sa Diyos. Sabi ko, gano'n. Ano kami magkakasundo nito? Hindi pa pala sinasabi sa akin, doktorina nito. Paano magkakasi sa prayer? No? Sapagkat ako'y naniniwalang pinapalo ng Diyos ang mga tao sa pamagitan ng sakit. Yun yung mali. Nanay, hindi kita ipapanalangin hanggat di ka naniniwalang hindi galing sa Diyos yan. Hindi ako makakibo. Hindi ko makasabi. Ganun ang posisyon ko. No?
Kaya, ibig sabihin, ako na pastor, mga kapatid, napaniwala na ginagamit ng Diyos ang sakit na pamano para magsisi ka. No, kapatid. Hindi. Inaralan natin yung pinapalo ng Diyos ang kanyang mga anak. No, dinidisiplina. Ang ginamit doon ay basta doon galing yung pedya. Na ibig sabihin, child discipline. Kapag child discipline, hindi mo bibigyan ng bulutong. Bibigyan ng sakit. Kapag child discipline. Amen? Ganun ba ginagawa? Anak, napakalikot ng kamay mo, akin na. Idikit mo dito sa kawali. Akin na yung kamay mo. Napakalakad mo ng anak. Lagi kang wala sa bahay. Akin na yung paa mo. Ilagay mo dito sa kalan yung ano mo. Akin na, nandito yung martilyo. Di ba? Hindi. Child discipline yung nasa Hebreo 12 na dinidisiplina. Nakalagay kasi pinapalo talaga. Akala mo palo talagang kung ano. Mga kapatid, amen! So sa 3 taon at kalahati ni Jesus sa lupa, never siya nagbigay ng sakit kahit sa matitigas na ulo na ayaw maniwala sa kanya. Hindi rin siya nagpapadala ng bagyo, nagpapatigil siya ng bagyo. Amen? Lumindol ngayon sa Myanmar, sa Thailand, dami namatay, darating na naman daw si Jesus. Palagi na lang. Palagi na lang. End of the world na naman. Nagkalat na naman yung aral na end of the world. End of the world, mga kapatid. Nako, malapit na daw talaga. Malapit na. Hindi siya pumapatay o nag-uutos na pumatay. Si Jesus po bumubuhay. Malinaw ba sa inyo yun? Pagkaganyan kasi. Tayo mga nag-aaral ng buong Biblia. Dapat talaga siniseryoso mo yan, kapatid. Pwedeng isipin, pwedeng isipin, baka naman, pastor, hindi lahat ng katangian ng Ama na ipakita ni Jesus. Baka naman, pastor, kulang ang 3.5 years para maipakilala ni Jesus ng eksakto ang Ama. Baka naman, bitin yung 3.5 years, pastor. Baka naman, may ugali ang Ama na hindi na ipakita ni Jesus. Baka naman, kulang yung pagpapakilala ni Jesus sa Ama. Mga kapatid, Hebreo 1:3, ang anak, ang manigning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos? Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Gusto niyo makita sa English to? The Son is the radiance. Sinag. Manifestation. Kinoma. The Son is the radiance of God's glory and the exact. The exact. Kulang ba? Hindi. He is the exact expression of His nature. Ibig sabihin, si Jesus likas sa kanya gumawa ng mabuti. Nature niya, nature is likas. Likas kay Jesus ang magpagaling. Likas si Jesus kapag nakakita ng bata, kinakalong niya at pinagpapala niya. Amen? Likas kay Jesus ang mangaral ng mabuti, magpakain sa mga kapos ang huli ng isda. Likas nature ng Diyos, Ama. Nabigyan sila ng maraming huli ng isda. Nature ng Diyos na palakarin ang lumpo, dumilat ang bulag. Yun ang God the Father. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So, naipakilala, kapatid, na i-manifest ni Jesus ang mabuting Ama na kumpleto, eksakto, walang kulang, walang labis. Tanggap niyo yun. Walang kulang. Sapat ang 3.5 years. Kung ano ang anak, ganun din ang Ama. Palakpakan natin ang Panginoon. John 12:49, sapagkat ang mga aral ko, tingnan niyo to. Sapagkat ang mga aral ko hindi galing, hindi galing sa sarili ko, kundi galing sa Amang nagsugo sa akin. Bakit kailangan sabihin ni Jesus to? Bakit kailangan sabihin niya yung aral niya, hindi galing sa Kanya, kundi galing sa Ama? Bakit kailangan niya sabihin yon? May pinapakilala nga siya eh. Nakuha niyo yun? Pinapakilala niya nga ang Ama.
Siya ang nag-utos kung ano ang sasabihin ko. O, kita? Siya ang nag-utos. Ibig sabihin, bawat lumabas sa bibig ni Jesus noon, galing sa Father. Amen. Ang ngayon di matanggap ng iba, Jesus is perfect theology. Siya lang. Huwag kang kukuha ng ibang bersikulo. Malilito ka. Magiging chapsoy ang theology mo. Siya lang. Kahit sa mga kasama ko, ang hirap eh. Bahala na kayo. Gusto pa rin nila si Moses. Moses is your accuser. So, ibig sabihin, galing sa Ama ang mga aral na kagaya nito. Oy, tingnan mo tong mga aral na to. Ha? Oy, tingnan mo to. Ibig sabihin, galing sa Ama ang mga aral na kagaya nito. Ano yun, Pastor? Lucas 6:27, 28. Galing daw sa Ama eh. Sinasabi niya, but to those of you who will listen, listen daw. Listen. Pag sinabi ni Jesus, listen. I say, sinasabi ko sa inyo, love your enemies. Baligtad yan sa Old Testament. Ubusin, patayin, pati bata, matanda, huwag kayong magtitira, pati alaga nilang hayop, ubusin, love your enemies. Do good to those who hate you. May kilala kayong mga taong inis sa inyo? May kilala kayong taong parang, ano ba yung tawag niya? Wala ka namang ginagawa, pero ayaw sa'yo. May mga taong ganun eh. Bakit kaya ayaw ako nun? Pakiramdam ko, ayaw ako nun. Bakit kaya wala namang ginagawa sa kanya? May mga taong ganun, tama po ba? At kapatid, ikaw din, minsan, meron ka kinaiinisan sa Facebook. Hindi ka naman inaano. Tama ba? Pero mga kapatid, sa mga namumuhi daw sa iyo, naiinis sa iyo, do good. Why? Yan ang sinasabi ng Diyos Ama. Yan ang katangian niya. Do good to those who hate you. Grabe, no? Alam mo yung do good? Bibili mo ng ulam o ng Jollibee. Yung naiinis sa'yo, ibibili mo na hamburger, yan ang do good. Kaya mo yun? Ano? Grabe, no? Ano pa? Bless those who curse you. Yung mga nagsasabing mamatay ka na, mawalan ka na ng trabaho. Yung mga nagsasabing babagsak ka rin isang araw. Curse yun eh. Curse yun. Mararanasan mo rin ang naranasan naming hirap. Mga curse yun, mga ganun mga kapatid. Ano daw gagawin mo? Pagpalain ka ng Diyos. I-bless mo pati. Ano ulit ang sabi ni Jesus? Yung inuutos lang ng Ama na sabihin ko, yun lang ang sinasabi ko. Kanino galing to? Galing sa Ama. Naniniwala ba kayo? Hallelujah. And pray for those who mistreat you. Nagrabyado ka na ba? Nagawa mo ng malamangan? Isang ugali na pinagpipray ko palagi, yun. Mula bata pa ako, hanggang ngayon, nahirapan ako doon. Pag nagrabyado ko, doon ako mahina. Pero ngayon, sabi nga ni Pastor Brian, nag-start siya ng January, may mga sinisimulan din ako. Pag pinipili mong masaya kasi, piliin mo na. Halimbawa, sa highway, no? Sa highway, walang signal light, gumano na lang. No? Sa harap mo. Tapos ngayon, gumano na naman. Binusinaan siyang malakas nung kasi hindi siya nagsisignal. Lumipat na naman sa akin, walang signal. So yun, yun? Pwede kang mamili doon, magalit, masira ang araw mo. Nagiging aware ka na. Yung awareness mo na bumala na, ayaw mo na lang. Ayaw mo na lang. Kasi meron akong pinadala ko pa sa mga kumpare ko sa US. Siguro 3 years ago. Ang bagal-bagal niyang single, nasa fast lane. Nasa fast lane sa highway. Bawal na yun eh. Nakasulat na nga sa highway, bawal na. Para presisyon. Kami lang dalawa nasa fast lane.
Naka-helmet pa. Binusinaan ko, naka-helmet. Siguro, nagalit ako, binusinaan ko ng mahaba, nataranta siya, nataranta. Hindi niya malaman. Naka-video. Yung mga ganun, mga nadisgrasya pa yan, mga kasalanan pa, nataranta, pumunta rito, nabangga. Hindi po nabangga, kunwari lang. Baka ganun ang mangyari. Ibig sabihin ngayon, pinipili mo na yung mga ganun eh. Pinipili mo nang mag-shine na lang, i-manifest na lang ang Diyos. Amen o ba? Kayo ba may natututuhan sa tema natin? O layasan na natin itong pinag-uusapan na ito, mga kapatid? Na 3 buwan na nating binabraso, mga kapatid. No? Kahit sa mga kinakasal ko, seryoso ako na pinapangaralan sila. Hindi lang makaraos na ang pinag-isa ng Diyos, o huwag pag-iwalay ng tao, o 5,000. Yung ibang mga ganun, mga kinakasal, wala, makaraos lang eh. Makaraos lang, pero ako, seryoso ako. Kahit nagsasama na kayo, 3 taon, 5 taon, 10 taon, chat nyo ako pag may problema kayo. Hanggang doon, sasamahan ko kayo sa counseling. Tutulungan ko kayo. Kahit ang dami kong kinakasal ngayon, puro galing UK, galing Middle East, galing kung saan-saan, ibang bansa. Hanggang doon, maaabot ko po kayo. Aabotin ko po kayo. Hallelujah. Kapatid, kung lahat ng ito na ngayon, hawak kayo sa upuan. Kung lahat ng ito, hallelujah, ay ang Diyos Ama ang nagsasabi nito, love, do good, bless, pray. So pinakilala niyo yung Diyos Ama. Tinanong ko ngayon si Google, sa taas, how many people God killed and how many people Satan killed in the Old Testament? Sumagot si AI, Google, in the Bible, God is depicted as killing as much as larger number of people than Satan. Estimates ranging from millions to 10 of trillions yung napatay ng Diyos sa Old Testament. Satan only killed 10 people. Mga anak ni Job yun. Yun lang ang record na nakapatay si Satan. Nabasa niyo yung Job? Pinahintulog ng Diyos si Satan na napatay yung mga anak ni Jacob. Wag lang si Job. Si Job pala si Job. Sorry. Wag lang si Job ang patayin. Record yan, mga kapatid. Trillions ang napatay ng Diyos sa Old Testament. Si Satan, 10. Ang kagandahan kay Google, hindi ko lang nailagay. Sabi niya, pero may mga writer na hindi nila sinasabi, hindi nila pinapaniwalaan na may connection ang Diyos sa pagpatay sa mga trilyon na to. Sila lang ang nagsabi. Mga writer lang ang nagsabi. Andun ako, mga kapatid, sa paniniwalang yon. Ibinintang nila sa Diyos at yun ang sinulat nila. Amen. Si Ed Lapis naman at yung iba, malayo ako doon. Kasi si Ed Lapis, meron talagang Yahweh na masama noong Old Testament na pumapatay. Amen. Kaya mas magulo yun. At tinigil na rin niya. Bible kill count not including the flood. Satan 10. God 2,476,633. Not including yung baha. Kapatid, kung global yung baha, mas marami ang namatay. Sa baha, naglutangan yung mga infants, babies, senior citizen, PWD. Again, history, may nagsulat, Diyos ang may gagagawa. Ako, hindi. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Buti pa si Duterte. Hindi ako Duterte, ha? Nahuli, Buti pa si Duterte, nung sinabi niyang stupid God, I am not saying that God, yung God talaga ay stupid. Ang sinasabi ko, stupid yung God nyo na lumikha ng naglagay ng ahas doon, sukat maglagay ng, yung istorya noon, parang pulis. Parang
Ba't ka ba naglagay doon ng ahas na manunukso at alam mo namang matutukso? Sinasabi ni Duterte, ang God ko hindi ganon. Naniniwala akong merong God talaga diyan, pero hindi siya ganon. Ang sinasabi ko, stupid yung God na yon. Nakukuha niyo po ba? Nung pandemic, may revelation eh. Pati si Duterte meron. May kapahayagan ng tamang Diyos. Pigil lang. Hallelujah. Ayan yung blue, napatay lahat ng Diyos. Yung orange, yun lang ang napatay ni Satan. Facts po yan. Pero I don't believe na Diyos nga ang may kagawang. Amen. Katulad lang yan ng sumulat ng Yolanda, ng pandemic, na parusa daw yan ng Diyos, na para sa kanila, maraming pinatay ang Diyos ng pandemic kasi masasama na ang tao dito sa lupa. No, big no. Mabuti ang Diyos natin. Amen? Mabuti lang ang Diyos natin. Kasi si Jesus hirap na hirap papakilala sa kanila eh. No? Hirap na hirap siya papakilala sa kanila. Kasi nasanay sila, nagpapababa sila ng apoy. John 10:10. John 10:10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Kaagad. Sino iniisip natin kaagad yan? Hindi. Ang magnanakaw daw, the thief comes only to destroy, kill. Agad-agad iniisip natin yan. Si Satan yan. Mamumuksa, mamamatay, maninira. Pero babalikan mo ulit, sino talaga ang mamamatay? Sino ang magnanakaw? Alam niyo, isa sa nanakaw sa Diyos, yung identity niya. Nanakaw yung identity niya kung sino siya. Paano nanakaw, Pastor? Yung wangis niyang mabait, mabuti, maibigin. Nasira po. Nanakawan siya. Amen? Buti na lang merong naligaw na talatang ganito. How can you say we are wise? Yung mga under the law, yung panahon ni Moses. And the law of the Lord is with us. When in fact, the lying pen of the scribes has produced a deception. Ibig sabihin yung mga scribes, yung mga manunulat na Old Testament, tinawag ang kanilang mga ballpen na lying pen. Sinungaling na ballpen. Di ko alam kung big yan o may big ballpen pa ba? Ibig sabihin, doon, si Jeremiah na nagsabi, may lying pen noon. May sinungaling na ballpen noon. Amen? Amen o ba? Ay, palalagpasin na naman. Bahala kayo. Alam nyo ba, matatapos na tayo. Alam nyo ba to, ginagamit to lagi. Araw-araw na lang. Pag merong lihim, sikreto yung magkaibigan, palagi na lang ginagamit to. You will know the truth and the truth will set you free. Ginagamit ngayon ito ni Bishop Eddie Villanueva. Marami nagalit sa kanya kasi parang hindi na siya Duterte. Dati Duterte siya. Pero ngayon, ang sinasabi niya, itong verse na ito. Kaya yung mga nabash siya Sabi gano'n, ganyan ka na ngayon. Dati, masugid ka kay Duterte. Ngayon, you will know the truth. And the truth will set you free. Ginagamit to sa pang-araw-araw na buhay. Pero alamin nga natin, mga kapatid, yung context nito. Alam niyo ba ang context nitong you will know the truth and the truth will set you free? Ano ba ang paksa sa John 8? John 8 yan Gusto niyo silipin natin sandali? Para pati tayo lumaya? Mga kapatid, okay sa inyo? John 8:32, palagi na lang yan. John 8, you will know the truth. Malalaman yung katotohanan at palalayain kayo ng katotohanan. Palagi na lang ganyan. Palagi na lang ginagamit. Pero wrong application. Merong pinag-uusapan diyan. Meron pinag-uusapan diyan. Gusto niyo malaman kung saan ginamit talaga, bakit sinabi yan ni Jesus? No? Sa John 8. Atras muna tayo. John 8:32 yun atras muna tayo. You do not know me or my Father. Jesus answered, if you knew me, kilala niyo ako? Makikilala niyo ako. So sino ang topic? The Father. Ang topic ay yung tatay niya. Ang pinag-uusapan, yung father na. 27. Malapit na tayo sa 32.
You will know the truth and the truth will set you free. 27 na to. They did not understand that He was telling them about the Father. Kita nyo? May paksa yung you will know the truth and the truth will set you free. It's about the Father. Kung sino ang Ama, na siya'y mabait, hindi katulad ng pagkakilala mo. Eh, yung dalawang alagad, hindi lang tinanggap sa Samaria, Panginoon, magpababa tayo na apoy. Panginoon, magpababa tayo na apoy, Panginoon. Puksain natin sila. Bakit? May idol sila. May iniidolo sila sa Old Testament eh. Yung magagaling na nagpapababa na apoy. Meron. Andiyan pa kaya? Andiyan pa kaya? Baka iniwan nyo na ako. Okay, mga kapatid. John 17:25. Makatarungang Ama, balikan natin ang prayer ni Jesus. Hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakilala kita at nakilala ng mga tao na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinakilala ko sa kanila ang pangalan mo. At aking continuous. Ang ganda ng salin ng Tagalog, hindi yun ang nailagay ko. Ang nakalagay, at aking ipapakilala pa. Meaning hanggang sa generation natin ngayon, patuloy na nagkakaroon ng revelation about the Father. Amen? Amen? Hanggang sa henerasyon natin ngayon, patuloy na ipinapakilala ni Jesus kung sino ang Ama, kung ano ang Ama. Tingnan nyo resulta, upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila. Take note, ang pinag-usapan, pag-ibig ng Diyos sa atin. Maraming tao, nagmamalaki, pag-ibig nila sa Diyos. Pinapanakot ng mga pastor, ibigin niyo ang Diyos, ibigin niyo ang Diyos, ibigin niyo ang Diyos. Pati dito, hallelujah, kung makikilala mo ang Ama, malalaman mo kung gaano kanya kamahal. Amen? Upang ang pag-ibig mo, mapasa kanila. Maintindihan mo mabuti. Amen? Amen? No? Ang Ama ang pinag-uusapan. I do nothing on my own. 28 na to. Malapit na doon sa you will set free. I do nothing on my own, but speak exactly what the Father has taught me. At sinabi niya, if you continue in my word, kung magpapatuloy ko sa salita ko, you are truly my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Bakit mag-continue sa word ni Jesus lang? Bakit mag-continue sa... Why? Because lahat ng impormasyon na kailangan mo sa Ama, na kay Jesus lang. If you continue in my word, hindi word ni Moses, hindi word ng mga prophets, ng mga eskriba, ng mga lying pen, ng mga... Hindi. If you continue in my word, sabi ni Jesus, bakit? Sabi natin, kasi lahat ng impormasyon na kailangan mo sa Ama para makilala siya na kay Jesus lang. Amen. Amen. Kaya ito, you will know the truth and the truth will set you free. Ano ulit ang context? Tungkol sa katotohanan sa Diyos Ama, tungkol sa paglaya sa maling pagkakilala sa Diyos Ama. Doon kalalaya sa maling pagkakilala. Amen? Malalaman niyo ang katotohanan sa Diyos Ama at ang katotohanan iyon ang magpapalaya sa inyo na siya ay mabait lang, mabuti lang. Amen? Sino patuloy na lumalaya? Sino patuloy na lumalaya? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pagtatapos, ang paglaya sa mga basura na nailagay sa ating isipan na hindi magdamag lang na nangyayari. Ako pa isa-isa. May mga baklasin. Alam niyo yun? Kailangan nating hindi magdamag lang na nangyayari, mga kapatid. Pero habang tayo nagpapatuloy sa kanyang salita, nagpapatuloy ang ating paglaya. Tumayo po tayo lahat. Panibagong kalayaan ang naman dahil kami nagpapatuloy sa iyong salita lang, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Natutuwa kami, Panginoon,
Sapagkat habang naintindihan namin na ang Diyos Ama namin ay mahal na mahal kami, Panginoon, na hindi niya kami sasaktan, na hindi niya kami bibigyan ng masama, hindi kami susumpa, hindi kami bibigyan ng sakit, at anumang mga sakuna, trahedya na manggaling sa aming paligid ay wala siyang kinalaman. Panginoon, napakasarap pong isipin na puro mabuti lang pala ang gusto ng Diyos sa amin. Puro mabuti lang, Panginoon. Dahil dito, Panginoon, natutuwa kami, napupuno kami ng paglaya, ng kagalakan, ng kasiyahan, na magpatuloy, Panginoon, sa buhay na ito sapagkat merong Diyos Ama na sa araw-araw ay nagmamalasakit lang sa amin. Salamat po, Panginoon. We thank you for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, thank you. Amen. Hallelujah. Sino pong patuloy na lumalaya ngayong umagang ito, ipalakpak yung kanyang kamay. Amen. At alam ko po, bawat isa po sa atin, naniniwala na tayo sa araw-araw